So alright mga Siwa Nation, napansin nyo lately puro big bike tayo. Nandyan si Bayani, nandyan yung CX-4RR, nandyan yung Tracer, nandyan yung MT-09, nandyan yung Rebel, nandyan yung X-Max. Eh paano naman yung mga maliliit natin motor? Ito si Bigla, nawala sa mapa. Bubusisiin ko yung paggalaw dito, titignan natin lahat, imbestigahan natin pati yung mga brake pad. Bakit yung mga rotor nyo, bakit nauubos? So alright mga Siwa Nation, no? Usapang brakes. Habang ginagawa natin si Bigla, naisipan kong i-discuss sa inyo tong mga brake calipers na gagamitin natin. Siyempre, shoutout muna sa TRC. Salamat sa pagpapadala ng mga samples ninyo. So, pinadala nila tayo ng 4-pot at 2-pot. Nagpadala rin si Adeline ng pump front at ito yung dati ko nang ginamit. Ito, meron tayong Frando. Ang Frando is made in Taiwan. Ito yung nearest na pinakamagandang klase na meron ako ngayon. Siyempre, bukod sa Brembo. Meron tayong Brembo na nakakabit sa mga big bikes natin. So, ayan, binaklas natin siya. Itong makikita nyo sa loob. Number 1, sintered or ceramic na brake pads. So, anong pinagkaiba ng sintered tsaka ceramic? Siyempre, mas maganda yung sintered. Hindi to makikita sa mga OEMs. Tapos, ang makikita mo susunod, yung mga piston. Ito yung tinatawag nilang pot, kaya siya naging 4-pot. Kasi 4 yan. Ito naman, tinatawag nila ang 2-pot. Kasi 2 lang yan. So, ganyan siya sa Prando. Ito naman yung mga o-ring niya. Pag ito, bumutok or napunit, swerte nyo, kung naka-TRC kayo, naka-Adeline kayo, kaya naka-Prando kayo, nare-rebuild. Yun yung weakness nung stock. Ito yung mga bolts niya, flower. Makakita kayo nito sa mga nagta-tie show, sa mga nagma-Malaysian concept na pinapalitan pa yung mga ganitong bolts. Tapos ito naman yung pinaka-pin niya. Tsaka ito, kasama yan. So, yun yung laman ng ating Frando. Ito yung Frando na naka-ceramic. Ito naman yung ano natin, Adeline, ceramic din. Ito naman yung TRC natin. Naka-steel siya na piston. Ito naman yung super original outer space natin na caliper. Steel din siya. Pero una ko napansin sa kanya, iba yung quality ni TRC. Mas solido siya. Kumpara naman kay Adeline, mas ahead si Adeline. Si Frando naman, iba yung pakiramdam ni Frando. Iba yung gaang niya. So, meron tayo ditong caliper. So, una sa Frando, yung pinakamalaki nila, pinakamalaking main piston, 33 mm. Tapos yung maliit, 30 mm, 29 at least. Dito naman tayo sa ating Adeline. Unahin natin yung maliit. Uy, mas maliit. Yung main pot, tignan natin yung piston, 31. Mas malaki yung Adeline Dito naman tayo sa TRC. At ang piston niya pantay-pantay. Hindi ko alam kung maganda yun pero tingnan natin. Malitan konti. Ito naman yung main niya. Parehas nga. Parehas yung 4 sa TRC. Ultra super original. Malaki ng konti. Hindi, alos parehas lang. Off lang ng konti. This is for TRC. Ceramic for Adeline. Steel for the replica. Ceramic ulit para sa Prando. Siyempre, paano naman kayo mga stock? So, ito yung stock ng Aerox. So, maraming gumagamit ito sa stock. Ito yung 2-pot kasi may sumasalo, may umiipit. Ito walang umiipit. Ang umiipit mismo, yung brake pad. So, isipin nyo na lang anong mas malakas na preno? 2 umiipit o 1 umiipit? 33. Laki tangkas. Molde. Malakas naman yung preno nito basta laging bago. Ang problema, pag di nyo na mini-maintain, dumudumi itong mga to. Ayan yan. Ito, natatastas yung o-ring. So, kailangan keep your brakes clean to have a maximum grip. Paano naman nyo papaganahin yung preno na yan? Kasi nga, ito yung tsura ng stock. Ito yung tsura ng aftermarket. Paano nyo ikakabit? Dito pumapasok yung mga tinatawag nating CNC bracket. May ibang klase ang bawat motor. Sample lang ako kayo ng NMAX Ganyan ang itsura niya pag minount. Ba't ganun, boss? Arch, bumili ako ng caliper walang bracket. Ang bracket po is always sold separately. Ang ibang bracket hindi po pantay katulad nito. Mapansin nyo, iba-iba yung kain niya. Tapos minsan, kailangan nyo mag-washer para hindi tumama. Lagi talagang tumatama yan. Majority. Pag class A o replica lang yung mga bracket or hindi branded, mataas talaga yung chances na medyo tabingi siya. At ang nangyayari, pag naka-floating disc na kayo, itong part na to, lagi nyo marinig yan. Meron din tayong brake hose dito. Ito yung steel braided na hose. Yung pressure nito, over time, hindi magbabago. Steel braided, pang matagalan to. Tsaka talagang ginagamit to ng mga gustong malalakas sa preno. Ito naman yung lever na sinasabi nyo. Pero may tawag dyan sambu. Tawag dyan, brake master. So lahat yan, konektado, pam, papunta rito sa mga to.
pag-usapan naman natin yung rotor. So, bakit nagpapalit, Boss Arch? Kasi mas malaki ang rotor, obviously, mas maganda ang kapit. Ang problema, malaki ang rotor, pero hindi maganda ang quality, yari agad tayo dyan. So, mauubos agad yan. At pag naubos, yan yung tinatawag ko na nagmamarka na. Pag nagmarka na to, kakainin na yan ng brake pad mo. Pag kinain na yan ng brake pad mo, at naubos yung brake pad mo, magpapalit ka ng bagong brake pad. Yung kain na iniwan dito ng luma mong brake pad, hahagurin ng bago, so mas malaki yung ninipis sa kanya ngayon. Hanggang maubos yung rotor. Timbangan na. So, unahin natin tong stock caliper. 280 milligrams. So, 0.74. Pagsamahin natin, 354. Yan ang stock. Prando. Ceramic pistons muna. Boom! 4 na piraso. Ganyan ang timbang. Boom! Sama natin to piston. Okay, total of 550. Adeline. Ay, ito mas magaang to. Boom! Mas magaang nga. Housing. Boom. TRC. Wow, bigat. Boom. 446. Sama natin to. Boom. Mas mabigat ng 30 grams. Pero hindi naman factor yun eh. Super ultra original natin. Boom. Kahapa lang. Ayan. Boom. Yeah. Hindi ko na ilalayo. Mabigat talaga. Almost same sila. Pwede nating sabihin 60% identical. Pero iba yung pakiramdam. Diba? Iba yung pakiramdam ng materyales. Parang mas solido to. So, suggest ko, bili na lang kayo ng ultra original, tapos bili kayo ng TRC. Kumpara nyo para malaman nyo yung sinasabi ko kung di kayo naniniwala. Ito yung pinaka-test ko na pwede kong ma-explain sa inyo through video. Iba kasi talaga yung mahawakan ninyo eh.